So ayun pa mga amigo, maliwanag na po ang lahat about po sa Mega sa Pilipina. Kasi ang daming tatanong bakit hindi nung tapos, kailangan daw tapusin na ganoon para daw. Ayan po, hinasa na po ni Tia Cesa ang kanyang kutsilyong napakapurol. Sige, sige, asain mo. Nangingilo si Sophie oh. Kumusta po kayo mga amigo? Kumusta po ang buhay ng bawat isa? Ito si Mamud. Mamud! Ito kaya narang ha? Ha? Kumantikado. Parang laging ganito si Mamud eh, no? Mamud, tu ba sa yorar kondo yo ir? Tu ba sa tu yorar? Ba yorar? Ba yorar. Mamud yorar kondo Sophie aba? Sí. Ako'y kondo kuya Raul aba, tu yorar también? Sí. Kondo kuya mame. Yorar? Hindi na siya iiyak pag si Chamame. Sabi ko pag si Sophie iiyak daw siya pagka umalis. Tapos pag ako daw iiyak. Pag si Kuya Mame, si Chamame, ibig sabihin nun ay hindi daw siya iiyak. Mamud, no yorar? Ha? Sophie ba kedaki? Sophie to kedaki? Ayaw. Ayaw niya maiwan ni Sophie dito. Pero kada dia irla eskwela, no pwede pwede pasyar kada dia. Sophie. Hindi pa pwede mucho arroz ay diferente colores, ay amarillo, ay blanco, ay negro, ay maroon. Como este. Oho. Ay mucho arroz, ay maraming rice sa atin, may dilaw, may puti, merong brown at merong iba't ibang kulay. Ay multicolor. Multicolor arroz ka Sophie. Ito kung meron ito, multicolor arroz. Sabi ka merong iba't ibang kulay na rice. Multicolor. Kaya preguntar? Kaya preguntar? Preguntar si Filipina y fruta. Diferente prutas ahí. Mango. Nako, mansanas. Ay, diferente. No solo banana, no solo mango. Sabi niya meron daw prutas sa Pilipinas. Patitikimin natin yan ng durian. Papatikimin niya natin ng atis. Papatikimin natin yan ng santol. Ayan mga amigo. So ito ang runner natin si Alima. Bumili ng otra clase de mousse. Deca esto, no tiene problema. Mayor exacto ahora. Si Alima ang taga-bili. So syempre po mga amigo, wala po tayong masyadong content ngayong araw at ang gagawin lang po natin ay i-interview natin si Chamame. So at saka yung mga bata siguro. Yun lang naman ang pwede natin gawin ngayon kasi paalis na po kami at ayaw po namin maglalabas talaga. At ang hirap pong maglalabas ngayon. Sabi nga ni Tia Celsa, 2 days before 5 days before ng flight, si Mamud daw po ay dadali namin sa kanyang tatay. Ayan na naman, ngakak na naman. Ngakak na naman. Parang kinakawawa eh. Porque solo dos. Parang kinakawawa na naman eh. Ben aquí, Ben, yo explicar. Ben. Umiiyak si Mamud kasi dalawa. Ben aquí, bebe. Yo explicar. Ben aquí, Kuya Raul. Kuya Raul, Ben. Levanta. Ahora está bien, tú tienes 2, ¿no? Porque esto solo 5. Magpansinin. Kasi nga po, nagbukas na nga orange si Chamame. Ang problema ay binigyan si Mamud ng dalawang piraso. Ngayon, si Sophie, hahati-hatiin pa raw niya sa kanyang kapatid. Ayaw naman niyang pakuha ngayon yung kanyang orange. Naranja. Ayaw naman niya bigay. Dami, Ben. Sabi niya, tigilan mo ako. Sabi niya, dekalo. Lubayan mo ako. Sabi ni Mamud. Yesta. No, esto para repartir. Isa kasi yung orange. Isa na lang. Ngayon, gusto ibigay lahat sa kanya. Pwede ba naman yun? Paano yung ibang mga kapatid ni Sophie? Paano si Alima? Paano sila Beverly? Ahora no, llorar. Tatahimik lang naman yan basta pag hindi pinansin eh. Repartir. 1-1. Tu cogido 2. Vale? Si o no? Si? Ha? Gusto sa kanya lahat. Isa na lang kasi. So, repartir ha? Vale? Mamud? Nilayasan ako.
Lumayas na lang bigla. Kumakain yung mga bata, mga amigo sa loob. Ayan. Mamá o Beverly está así. Mamá o... Kwando to llevar. Ayun. Sabi ni Chamame, kapag daw iniwan ni Chamame si Beverly dito, iniwanan niya si Mamu dito, tatawag si Sara, sabihin, oh mama, si Beverly ganito, oh si Mamu da ganito. O di mas maganda, ang matalino si Chamame ato inteligente, no? Para no hablar más. Sí, porque cuando ella no puede hablar, oh nena, así. Mamá o nena está enferma. Mamá o queremos dinero. Sí. Mamá o no hay comida. No quiero. Este año no quiero descansar. Sabi ni Tia Cesa, hindi na po pwede. Mas maganda yung inisip ni Chamame kasi kapag ka nalaman ni Sandra na siya mag-aalaga kila Beverly, problema yon. Kasi baka doon sabihin ni Sandra, mama nga si Beverly, mama kailangan ng pera, mama kailangan ng ganito. So sabi ni Chamame, kanya-kanyang responsibilidad. So responsibilidad niya si Nena, hindi siya po pwedeng rumiak o magalit basta-basta na lang at kay Chamame sabihin ni pinabayaan sila, hindi. So meron naman rent, yung rent ng bahay mga amigo ay mapupunta naman sa kanya. Ayaw niyo pa ba yun? Tsaka yung tindahan. Ano pa ba ang kailangan, di ba? So masipag naman siya, kaya for sure wala namang magiging problema dito. Pero malalaman natin si Aya, kasi si Aya po mga amigo ay nandito naman. So ma-update natin kung ano yung mga nangyayari sa mga bata dito. Sabi ko nga, if ever na merong problema, meron po akong pera dito mga amigo at papinatago ko kay Aya. So sabi ko kay Aya, itago mo lang yung pera at if ever na may emergency ay madaling makakuha ng pera din dito. Tsaka yung mga Pilipino dito, ganun po mga amigo. Yung mga nagkapatid sa Pilipinas, madali lang po makakuha ng pera dito at papalitan ko na po ng peso. Ganun po. Pero sabi ko siya, wag na wag mong sasabihin na may pera ako dito kasi for sure yung mga pinag-aaral natin dito at saka yung mga baka maubos na ng basta-basta. So may mga requirements o may mga dapat po silang sundin, lalo sa mga mag-aaral dito. Unang-una, dapat pasado po sila. So ganun po. Umalis man po tayo dito mga amigo, ay tayo dito, makakapatulong pa rin naman tayo. So hayaan natin si Aya ang mag-content nun. Pero hindi ko alam kung makakapunta si Aya dito, pero sabi ko, naku, mag-ingat ka kasi andito siyang tiyahin mo, ang Tia Marta mo. So sabi ko, kung pupunta ka dito, mag-ingat ka, pero hanggat maaari, mas maganda ka ako, sila na lang ang papuntahin mo sa bahay. Ganun po. Okay? 40 años, 200 años yo ahí. Ito ay Comiendo bien. sabi ni Chamame, ayun po mga amigo, ganito po ang sabi ni Tia Cesa, kasi marami po nagtatanong about po sa, ito po sa may Casa Pilipino po kung paano ang gagawin. So ang sabi ni Tia Cesa ganito, so ayun po, pag-usapan po natin about po sa may Casa Pilipino, kasi marami po nagsabi bakit di natapos. So isa-isahin po natin mga amigo yung mga katanungan nyo. Chamame, no, esto Casa Pilipino no terminar porque mucho cosas más importante, ¿no? Sí. Más importante. Va a quedar, tiene la arena dentro, Paulino quedar rebocando. Él sabe. Cuando nosotros no está aquí, puede. Sí, él Yes. sabe. Sí, Por sí, eso sí. yo sacar todo lo niños para no tener gasto. Solo cemento. Trabajo, cemento. Ayun. So ayun po mga amigo, sa mga nagsasabi po ano po ba ang mangyayari dito sa Casa Pilipino, ba't di po natapos? So may mga bagay po kasi kaming inuna mga amigo. Ganito po yan. Siyempre nung time po na kailangan naming tapusin mga amigo yung bahay sa Pilipinas, sila Chamame, yun po ang inuna kasi mas importante po yun kasi mag-i-stay po na matagal sila Tia Celsa. And then mga amigo, sabi ko kay Tia Celsa, wala namang problema kung pagsasabay natin at pwedeng matapos ito basta-basta. So sabi ko pagsabay natin. Sabi ni Chamame, unahin daw po yung tindahan. Kasi kung ang tindahan daw po ay mauuna, ay meron pong pagkakakitaan. And then, so natapos po yung tindahan mga amigo, sobrang dami pong gastos, yun po ang totoo. At nag-offer naman ako kay Chamame na sabi ko, si Chamame ang may ayaw na isabay ang gastos kasi bibili kami ng ticket, bibili kami ng ang dami naming gastos sa Pilipinas. So, siya po ang nag-decide mga amigo na i-stop muna at ang sabi niya ay pag umalis na lang kami at saka ito pagagawa. Cuando nosotros está allí, Paulino rebocar, porque tiene harina allí, solo falta el cemento. So ayun pa mga amigo, mangyayari po mga amigo sa bahay ni Tia Celsa kapag umalis po kami ay si Paulino po ang bahala na
palatada. So ipapalatada niya po ito at meron naman po mga buhangin sa loob. Yun na lang po ang kulang. So ang kulang naman na platada, kisame, tapos yung sahig. So matatapos naman din po ito mga amigo. At ang sabi ko naman kay Tia Celsa, syempre pagka nakaraos tayo sa Pilipinas ay makapagsisimula uli. So aprobado naman kay Tia Mami at okay lang naman. Ayaw kasi ni Tia Mami na pagsabay-sabay yung gastos at ayaw din ni Tia Mami ay. And then nga pala mga amigo, yung mga ipon ni Tia Celsa ay hindi po pwedeng galawin mga amigo. So for emergency yon. And then sabi niya sa akin, kung gusto ko nga daw ipapalit daw namin ng pera sa Pilipinas o ng dollar o euro. Sabi ko hindi na, hayaan na natin iwan niya dito lahat ng pera niya at for kailangan ito kapag may kailangang gawin dito sa kanila o may emergency. Basta wag niyang gagalawin lahat ng kanyang ipon. So ayun pa mga amigo, maliwanag na po ang lahat about po sa May Casa Pilipina kasi ang daming tatanong bakit hindi nun tapos, kailangan daw tapusin ganun para daw kumita din. So mga amigo, ang totoo, yun po ang totoo talaga. Si Tia Mami ang nagpa-stop nito at sabi niya pag kami ay nasa Pilipinas na lang. So magkakaroon naman ng update dyan, ako bahala, si Sandra po, pagpapapicture ako sa kanya. At sana nga po ay matapos dahil syempre malaking bagay po ito para sa paupahan din. So don't worry mga amigo, matatapos po ito, mag-antay lang po tayo. Pero to hablando ko na Paulino, él sabe. Paulino sabe. Vale. So ayun. Poco a poco cuando él no playa trabajar. Si poco. Elvis sabe también. Elvis sabe también. Elvis también sabe. So alam na po ni Paulino at ni Elvis na sila po ang gagawa mga amigo. So okay na po 'yun. At least liwanagan po tayo. Huwag po kayo mag-alala, tatapusin po 'yun. So, at least ako, naging tapat po ako sa inyo mga amigo at naging honest po ako kung ano po talaga yung dahilan. ¿Por qué no hay mantequilla? Ha? Nagmimerienda si Mamudo. ¿Por qué no hay mantequilla? ¿Dónde hay mantequilla? ¿Por qué no poner mantequilla? Pone mantequilla. Lima, ayuda. ¿No quiere mantequilla? Quiere. No todo. Walang mantikilya. Walang butter. Tuno kaya mantikilya, Alima? Hindi rin kasi masarap yung mantikilya. Hindi rin kasi masarap yung mantikilya, sabi gano'n ni Alima. Kaya ayaw niyan lagyan. Aura Alima, kere delicioso comida, ha? Alima. Ahora comida tu quieres delicioso, ¿ha? Cuando tú vas allí, mucho comida, mucho frutas, mucho manzanas, frutas, sí, mucho frutas. Pero la comida de ahí tiene cebolla. Hay cebolla ahí. Hindi raw siya kakain ng sibuyas. Sabi ko maraming pagkain sa Pilipinas, maraming prutas. Si Alima po kasi hindi kumakain ng sibuyas yan mga amigo. Pinipili niya, kaya niya piliin. Kahit na mapakalit na sibuyas yan, ihiwalay niya. Hindi ko alam kung ba't ayaw niya kumain ng sibuyas. Bata pa kasi, pag tagal-tagal siguro. Kaya si Tia Mami, yung sibuyas niya, ginagadgad po. Ganun po. Kaya nagluluto siya. Kaya hindi nila nalalasahan yung sibuyas. So, yun po ang sikreto mga amigo. Para makain ng mga bata ang sibuyas, gadgarin nyo po, pati yung kamatis, pati yung bawang, gadgarin nyo po pagka niluluto nyo. Talagang, ang sarap. Talagang malasang-malasa ang yung pagkain. So, yun po. So, syempre po mga amigo, sa mga bata po dito, makikabalita na lang po tayo kay Sandra. At yung ilang taon po kasi matagal po yun mga amigo. Matagal. Importante po ay si Tia Mami decidido na mag-stay ng Pilipinas. So, gusto niya magpahinga. At titingnan natin si Tia Mami kung ano ang pwede nating magawa sa kanya sa Pilipinas. Ano ang development, ano ang mangyayari sa mga bata. But I'm happy and excited po ako sa panibagong chapter ng buhay ni Tia Celsa. So I pray na matapos itong Casa Pilipina mga amigo. I pray na in God's perfect time po ay makapagsalita na po sila ng English at Tagalog. So ingat po ang lahat at salamat po sa panonood. Pasensya na po ang ating mga content ngayon ay ganito lamang. Ayaw po namin maglalabas dahil paalis na po kami. Gusto po namin na nakapirmi lang po kami sa bahay. God bless po mga kababayan at see you soon.
na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.